Welcome to our YouTube channel. Ang story po natin ngayon ay hotdogs at noodles. Tapos ayan po yung ating story, guys. Hotdogs at noodles. Ayan, napakagandang story nito at nabasa ko ito kanina, guys. Ayan. Handa na ba si Mateo? Handa na po ba ang lahat? At simulan na po natin ang ating story. Marahang binuksan ni Pia ang pinto ng silid ni Queenie. Nakita niya bumabango na ito. Ang mami ko? Tanong ni Queenie nang luwagan ni Pia ang pagkabukas ng pinto. Hi Queenie! Gising ka na pala. Anong gusto mo? Gatas o tsokolate? Masiklang tanong ni Pia. Ngumuso ang 4 na taong gulang na bata. Hinagilap ng munting mga paa ang malambot na tsinelas sa ibaba ng kama. Gusto ko sa mami, ulit ni Queenie. Wala na ang mami mo, pumasok na sa office, sabi ng yaya. Narito naman ako, ano ba ang gusto mo? Gusto ko sa mami, nagsimulang mangilid ang luha ng mga mata ng paslit. Napabuntong hininga si Pia, natitiyak kasi niya na kung kalahating araw lang mag-uutuan sila ng alaga bago makuha ang loob nito. Halika, hinawakan ng dalagita ang kamay ni Queenie. Kumain na tayo. Pagkatapos, paliguan kita. Kapag nakaligo ka na, sumunod tayo sa office ng mami mo. Totoo, yaya? Nagliwanag ang mukha ng musmus. Tumango siya. Kumapit sa kamay niya ng alaga. Nakahinga si Pia. Nasa harap na sila ng almusal nang muling magtanong si Queenie, mahal ba ako ni mami? Napatingin si Pia sa bata. Nasa mga mata nito ang pagtatanong, paghanap at pangungulila. Siyempre, mahal ka niya. Yumuko si Queenie. Itinutok ang mga mata sa hotdog na tinusok ng tinidor. Maya-maya pa ay nagsimulang mamumula ang mga mata nito. Oh, ano naman yan? Kasi, sus, mabuti pa, ubusin mo na ang hotdog mo. Alam mo yung ibang bata, hindi pa sila nakakatikim ng hotdog. Ang namumulang mga mata ni Queenie ay bumilog. Tumutok kay Pia, hindi ito makapaniwala sa narinig. Hindi binigyang ng pagkakataon ni Pia na magsalita ang alaga. O sige, bilisan mong kumain, ipapasyal kita. Ipapakita ko sila sa iyo, ang mga batang hindi pa nakakain ng hotdog, ang pumbola ni Pia. Nakikita ko sila. Tumungo siya, kain na. Mabilis na kumain si Pia, nalimutan na ang tungkol sa paghahanap sa ina. Makapagpahinga ay pinaliguan ni Pia ang alaga, binihisan at inayusan. Ang akala niya ay nakalimutan na ni Queenie ang kanyang pangako. Nagkamali siya. Kinulit siya nito. Niluluko mo ko, sabi sabay ng pagmamaktol. Napilitang magbihis ng dalagita. Nagpaalam siya kay Aling Chona, tiya ni Mildred, na pinagkakatiwalaan nito sa bahay. Papasyal kami pero sandali lang po. Magalang na sabi ni Pia. Palibhasa ay kilala siya ng matanda, pumayag ito. Ang pilin lang ito ay kailangan makabalik sila sa bahay bago mananghalian. Karaniwang kasi ay tumatawag si Mildred sa oras ng lunch break para kumustahin ang anak. Noon sa Pilipinas pa nagtatrabaho si Nestor, ang ama ni Queenie, ay gayon din ito. Tumatawag sa oras ng break time para makausap ang paslit. Magdadalawang taon na sa Australia ang lalaki. Ingatan mo ang bata, Pia, bilin ni Aling Chona. Opo, sabi niya. Hawak ang bata ng mahigpit sa isang kamay. Tinungo ni na Pia at Queenie ang pinto. Unang pagkakataon itong isama ni Pia si Queenie sa kanilang lugar. Ang totoo ay nag-alala siya. Hindi sanay sa magulo, mainit, masikip at maraming tao si Queenie. Ang alaga ay mas sanay sa malaking bahay, makintab na vinyl flooring ng silid nito sa aircon sa paglalaro ng mag-isa. Yaya, nakatingala kay Pia si Queenie. Dito ba nakatira ang mga batang hindi pa nakakain ng hotdog?
Shh! Pigil niya sa pag-uurirat ng bata. Basta mamaya ipaliwanag ko sa'yo. Aba, Pia, himala! Mabuti at pinasama sa iyo ng amo mo ang batang iyan. Baka makidnap yan dito. Biro ni Aling Pasing na tendera ng kakanin. Humigpit ang kapit ni Queenie sa kamay ni Pi. Natakot sa narinig. Nako, ining, biro lang. Mababait ang mga taga-squatter. Hindi lahat ay masama. Bawi na ang matanda nang makitang sumiksik si Queenie sa dalagita. Sandali ha. Kumuha ng isang hiwa ng biko si Aling Pasing. Inilagay sa dahon saka ipinasok sa loob ng plastic. Inabot iyon kay Queenie. Tumingala ang bata kay Pia. Sininiyasan niya kunin nito ang pagkain. Nag-alangang inabot ni Queenie ang plastic na supot. Salamat po, Aling Pasing. Tutuloy na kami, paalam ni Pia. Kay gandang bata, no? Pakli ng matanda na sinabayan ng ngiti. Ingatan mo, Pia. At baka makagat ng lamok, kabol pa ng tindera. Kung nagulat si Aling Pasing ay mas nagulat si Aling Pilang nang makita ang anak at alaga. Nagmano siya rito. Sumunod sa kanya si Queenie. Nagmano rin ito sa butuhang kamay ng babae. Mula si kinaupuan ay tumayo si Tolis, ang bunsong kapatid ni Pia. Lumapit ito sa dalaga. Ate, may uwi ka? Umaasam ang tinig na batang 5 taon. Naghagilap siya ng isagot. Wala, galing kami sa bahay. Dumiretso kami. Nakita ni Pia ang ginawa ni Queenie. Inilahad nito ang palad. Inabot nito kay Tulis ang isang hiwa ng biko na bigay ni Aling Pasing. Natigilan si Tulis, tiningnan si Queenie. Iyon na lang, sabi pa ng bata. Ayaw mo talaga? Tanong ni Pia sa alaga. Umiling si Queenie. Kinuha ni Pia ang balot ng plastic at inabot sa kapatid. Tinanggap iyon ni Tulis ng mabadali, parang mauubusan na agad iyon. Binuksan at kinain. Nakamata lang si Queenie. Nasaan niyo ang pagtataka? Hindi pa ito nakikita ng batang sabik na sabik sa pagkain. Ang itay ho, tanong ni Pia. Kapag kuha naka-extra sa isang construction Hindi ka pero sumabi ng tawa. pero sa Pangasinan pa, sa isang linggo uuwi. Kwento ng babae, ang mga kapatid mo naman ay parating na siguro. Ang mga kapatid ni Pia, sina Celso, Obet at Bini ay nagsisipag-aral lahat. Sa hapon ang pasok ng mga ito sa pampublikong paaralan, malapit sa tinirahan nila. Sa umaga, nagtitinda ng dyaryo, basahan at sampagita ang mga ito. Sa kanilang kinikita ang binabaon ng mga ito sa eskwela. Ang sobra ay binibigay kay Aling Pilang. Ipambili nila iyon ng bigas at ulam, pero ganoong bakasyon pagkatapos mananghalian ay babalik ang mga ito sa pagtitinda sa kalye. Halika ining, maupo ka. Alok ni Aling Pilang kay Queenie. Mabuti at pinayagang ka isama mo siya rito tulad ni Aling Pasing, ay sabi ng babae kay Pilang. Kay gandang bata, kay kinis at parang kay bango. Sandali lang po kami, inay. Babalik din kami agad sa malaking bahay, wika ng dalagita. Ate, may hotdog ba doon? Wala sa loob, na sabi ni Tolis na ngayon ay hinihimo ng dahon na pinaglalagyan ng biko. Maramdaman ni Pia ang paghigpit ng kamay ni Queenie sa palad. Gusto mong hotdog? Inusinting sabad ni Queenie. Tumingin si Tolis sa bata, pagkatapos ay inilipat ang tingin kay Pia. Yaya, magdala tayo ng hotdog. Niyugyug ni Queenie ang kamay ni Pia. Naku, hindi. Nahiyang sabi ni Aling Pilang. Lumaki ang siwang nang binuksan pinto ng entransuelo.
Bumulaga ang nag-uunahang katawan ng tatlong batang lalaki, pawisan at tipong excited ang mga ito. Ano yun nadinig naming hotdog? May hotdog? Halos koro ng tatlo. Magsipaglinis na kayo nang makakain ng tanghalian. Hindi ko kasi naubos agad ang dyaryo ko, inay. Pakli ni Celso. Isinuli ko nga kay Manong yung tatlo. Sayang talaga. Kami ni Bini ay nakaubos, inay, pero kunti lang naman ang paninda namin at kinuha ni Obet ang kita nilang magkapatid. Magkahalong awa at pagmamalaki ang nadama ni Pia sa mga kapatid. Tulad niya ay kumikita na ang mga ito. Nahirapan ang mga kapatid pero nakakaraos naman. Mag-alas 11 na noon ng tanghali habang nagsisiligo ang tatlong bata ay inilahad ni Aling Pilang ang pagkain. Isang malaking plato ng kanin at isang malaking tasa ng noodles na maraming sabaw. Hindi ko maalok ang alaga mo, baring ni Aling Pilang sa panganay. Baka hindi siya kumakain ng ganito. Makabili na lang sa labas. Ano kaya ang gusto niya? Okay lang po, inay, sabi ni Pia. Busog pa naman si Queenie. Saka hindi siya sanay ng mga pagkain natin. Sandali pa ay nag-unahan na sa misa sina Celso, Obet, Bini at Toles. Kanya-kanyang kuha ng kanin, kanya-kanyang sandok rin ng noodles ang mga ito, kanya-kanyang puno ng sabaw sa mga plastic na tasang lalagyan. Hinatak ni Queenie ang damit ni Pia. Bakit tanong ng dalagita? Gusto kong noodles, Yaya Pia, malakas na bulong. 5 paris ang mga mata ang bumaling kay Queenie, kay Aling Pinang, kina Celso, Obet, Bini at Toles. Eto ate meron pa, turo ni Bini sa malaking tasa. Mula sa malaking tasa ay lumalangoy sa sabaw ng ilan pang mga hibla ng noodles. Magluluto na lang uli ako, sabi ni Aling Pilang. Kakahiya naman iyan ang ipapakain natin kay Queenie. Yan ang gusto ko, itinuro ni Queenie ang malaking tasa. Napatingin si Aling Pilang kay Queenie, nasa mga mata ang pagtataka. Napakibit ng balikat ang dalaga, nagtataka rin siya sa kinikilos ng alaga. Kumuha si Aling Pilang ng isang maliit na tasang babasagin. Yan ang ginagamit nila pang silbi kapag may bisita sila. Inilagay rito ng babae ang natitirang noodles at sabaw. Tila hayop na noon nang makita ang noodles si Queenie. Pandalas nitong kinukutsara ang noodles at hinigop mula sa tasa ang sabaw gaya kay ginawa ni Tolets. Gutom na gutom. Hindi mo dapat inilabas ang bata pag hindi pa nakakain ng maayos, baka magkasakit ay pananagutan mo. Pangaral ni Aling Pilang sa panganay. Pinakain ko siya, inay. Pagtatanggol ni Pia sa sarili. Ang totoo ay maraming pagkain sa kanila pero siya ang tamil-mil sa pagkain. Labis talagang pinagtataka ni Pia kung bakit at paano nagustuhan ni Queenie ang noodles na iniluto ng nanay niya. Ordinaryong noodles lang ang mga iyon, gayong mga imported noodles pa ang inuuwi ng mami ni Queenie pero di nito kinakain. Sabi agad ni Pia kay Mildred na isinama nito si Pia ni Pia sa bahay nila. Naiba ang timpla ng mukha ni Mildred pero sandali lang. Huwag mo siyang basta isasama kung saan-saan lalo at wala akong permiso. Narinig paalala ni Mildred sa yaya. Baka kung ano ang mangyari ay ayoko ang sisihin ng daddy niya. Maliwanag ba? Ha, Pia? Tumango si Pia at nagpaliwanag. Sabi niya, ang paghahanap ng bata kay Mildred, ang ayaw pagkain, ang pag-uuto niya hanggang sa ipasyal niya sa kanila ang bata.
Isa lang ang hindi niya sinabi sa amo. Ito ay ang pagkikisalo ni Queenie sa pagkain ng ordinaryong noodles sa mga kapatid. Naghapunan sila nang magkwento si Queenie. Lahat ng sinabi ni Pia ay ikwininto rin ng bata sa ina. At may dagdag pa, Mami, gusto ko kinayaya. Pia, gusto ko yung noodles nila. Sabi ng bata. Ano? Halos magsalubong ang mga kilay ni Mildred. Babalik ako doon, Mami? May pag-aasam na tinig ng pastit. Saka gusto ko magdala ako ng malaking supot ng hotdog. Tulad ng iniuwi mo sa akin. Kasi Mami, lumapit si Queenie sa ina. Saka bumulong. Hindi pa sila nakakain ng hotdog. Napatingin si Mildred sa anak. May nakita siya sa inosenteng mga mata nito. Iyon ang matapat na pagpapahalaga sa kapwa. Sige, magpabili ako. Pagbalik ninyo ni Yaya Pia, ipasalubong ninyo sa mga kapatid niya. Mami, hindi ka ba sasama? Ako? Opo, may trabaho ako eh. Ang nanay ni Yaya Pia, siya ang nagpapakain sa mga kapatid niya. Ang sarap nga ng luto niyang noodles. Kumain din ako, napatingin si Mildred sa anak. May kung anong sumundot sa dibdib niya. Ano ang isasarap ng noodles? Nasa pagluluto ba yun? O dahil ang nagluto ay ang ina? Sama ka, Mami. Gulat na gulat si Aling Pilang nang dumating ang araw ng Sabado. Bandang alas 10 ay nasa kanila si Pia. Kasama ang dalagita, si Queenie at ang mami nitong si Mildred at si Aling Chona. Hindi malaman ni Aling Pilang kung paano istimahin ang mga panauhin dahil maaga pa noon ang tanging kapatid ni Pia na nasa bahay ay ang batang si Tulits. Tuwang-tuwa ito nang iabot ni Mildred ang kahon ng isang malaking robot. Lumakad kasi at nagsalita ang robot na laruan. Hindi rin halos magkasya sa maliit na misa ang mga pasalubong ng mag-ina na may hotdog, may cake, may bucket ng fried chicken at 2 bag na punong-puno ng groceria. Nang dumating si Celso, Obet at Bene ay nasorpresa rin ang mga ito sa rami ng pagkain. Masaya nilang pinagsasaluhan ang masaganang tanghali. Hindi maubos ang pasasalamat ni Aling Pilang kay Mildred. Si Pia naman ay gayon din. Halos maluha ang dalagita dahil natikman ng mga kapatid ang pagkain hanggang sa mga larawan lang nakikita at napapanood lang sa telebisyon. Nagpasalamat rin si Mildred dahil natutunan niya ang isang aral. Baliwala ang mga material na bagay kung hindi maligaya ang anak. Sa lahat ay si Queenie ang masayang masaya. Paano ay nakasama niya ang mami niya? Bukod doon, sa batang puso ay dama ni Queenie na nagdulot siya ng ligaya sa buhay ng pamilya ng tagapag-alaga. Yan, napakagandang kwento, no? Dahil sila, yung kanyang yaya, no? Sino ba yung yaya niya? Sino ba yung yaya niya? Opo, ayun, alam ni baby, no? Si Pia ay yaya ni? Sino ba yung alaga niya? Si Queenie. Oo, mayaman sila, no? Tapos yung mami niya, yung daddy niya, wala. Yung daddy na nasa abroad. Yung mami naman niya, laging nasa office. Kaya naman ang kasama niya ay yung tagapagmahala ng bahay, no? At si Pia, yung kanyang yaya. Kaya naman isang araw sa pangungulit ni Queenie, sila ay namasyal na lang kasi gusto niyang pumunta doon sa mami niya, hanap siya ng hanap. Pumunta sila doon, pinasyal ni Pia yung kanyang alaga na si Queenie doon sa bahay nila, no? Dahil nasabi niya na kumain ka na, ayaw pa kasing kumain ni Queenie, no? Sinabi niya kumain ka na kasi yung ibang bata hindi pa nga nakakain ng hotdog. Ang ibig pala niyang sabihin na hindi pa nakakain ng hotdog yung kanyang mga
mga kapatid, no? Ang mga kapatid ni Pia ay hindi pa nakakain ng hotdog. Ayun, sinama ni Pia yung kanyang alaga na si Queenie doon sa kanilang bahay at natunghayan niya yung wala silang yung ulam nila ay yung noodles lang, no, na maraming sabaw. Tapos nag-uunahan yung mga kapatid ni Pia, parang tuwang-tuwa siya, no, at kumain din siya ng pagkain ng noodles, no. At sarap na sarap siya dahil nakikita niya na yung nanay ni Pia, nung yaya, yung mga bata, yung mga kapatid ay pinagluto ng mother, ng nanay, no? Kasi yung mami niya parang wala lagi sa bahay, walang time, laging nasa work. Kaya naman doon na lang siya nasiyahan na nakita niya yung nagluto yung nanay ng yaya niya. Tapos pinakain yung mga anak, kaya doon naging masaya siya at na siya na dalhan ng hotdog yung mga bata doon dahil hindi pa nakakain ng hotdog, no? Kaya naman isang araw ay pumunta silang nanay niya, yung mami ni Queenie, nagdala ng cake, nagdala ng hotdog, may pasalubong na rupot na laruan at may fried chicken, no? Kaya naman masaya ang buong pamilya na pinagsasuluhan ito. Hindi lang buong pamilya, pati na din yung mami ni Queenie dahil doon niya nakikita yung yung tuwa, yung saya ng anak niya at napasaya din niya ang buong pamilya, no? Yung yung nanay ni Pia ay natuwa din dahil sa daming pagkain na dinala, no? Ang ganda-ganda ng kwento, no? Kaya yung iba, kaya anak, ikaw kapag may pagkain, kumain ka kasi hindi lahat ng tao nakakakain ng masasarap ng pagkain, no? Hindi lahat ng tao nakakakain ng Opo, hindi lahat ng bata nakakain ng hotdog. Yung iba hindi pa rin. Totoo yun, hindi talaga lahat ng bata guys nakakain ng hotdog. Lalo na po yung nasa pinaka-probinsya na pong party, yung kanilang bahay, no? Hindi pa sila nakakain ng hotdog. Kaya kung anong merong pagkain dapat kumain, wag maging tamil-mil, dapat kumain, no? Dapat pahalagahan yung bawat pagkain na meron tayo, no? Kainin, wag pumili, no? Wag mamimili ng pagkain kasi hindi lahat ng bata nakakain ng masasarap, no? Gaya ng sinasabi ni Pia na hindi lahat ng bata nakakain ng hotdog, kaya kumain na, no? Ang saya-saya naman ng kanilang story, no? Yung noodles at hotdog, ayun pala ang ating story. Maraming salamat po guys sa inyong pagsama sa amin ngayong araw na ito. Sana nasiyahan po kayo sa aming kwento. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po. At paki-bell na rin po para updated po kayo sa aming mga bagong story. Hanggang sa muli po guys. Happy New Year po sa ating lahat. Sana po ay masagana po ang ating taon. Ayan, 2021. Maraming salamat po. At magpapaalam na rin po ang ating anak. Bye-bye. Paalam. Mag-Happy New Year ka din. Happy New Year. Paalam. Bye! For watching.